Ano ba, friends? Message naman tayo ngayon, ha? Ang message natin ngayon is about sa mabuti at masamang tao. No? Yan ang ating message sa ngayon. Kaya, ang mga tao dito sa earth ay may dalawang behavior, no? Na maging mabuti at maging masama. Ang mabuting tao ay wala tayong i-correction sa kanila, no? Kundi ang sa masamang tao. Ang mga taong na hindi wasto ang pagpatakbo ng buhay ay hindi maganda ang ating buhay dito sa earth, no? Kaya tayo ay kailangan magbagong buhay. Kaya darating ang time na ang nagawa nating kamalian ay malaman sa mata, natin, hindi natin ipaalam, pero malaman din, no? Kay ang behavior na katulad ng mga tao na nag-ano sa atin Ten Commandments, no? Katulad ng gusto ng ating God the Father o Lord Jesus na yan i-apply sa buhay. Doon tayo nagkamali. Ano ang pagkamali natin dyan? Yan ang paglay tayo, no? At nakaw tayo, no? At magloko sa tao, no? Na sa huli ay ang mga taong nagawan mo ng masama ay parang hindi ka nakilala. Kung mag-ano kayo, kung hindi ka magbayad sa ginloko mo, ninakaw mo sa kanya. Kaya parang basura ka na lang sa daan na hindi ka na nila mawalan ka ng kaibigan. Kaya dahil natakot na sila para baka mabiktima mo. Ang ano pa dyan, ang delikado pa dyan, kay may may balik sa'yo kung ano raw ang inutang mo, ay siya rin kabayaran, no? Katulad ng niloko mong tao, 100,000. Balik sa'yo, 300,000. Hindi, mamangha ka. Hindi mo na malayan na nagbalik na ang ginawa mo masama sa kapwa-tao mo para maramdaman mo napakasakit pala, no? Ano ang maramdaman mo? Ano ang balik sa'yo na hindi mo nalaman? Yan ang sakit, no? Mangha ka, may sakit ka. Lahat ng ating tinuro sa inyo, hindi nyo in-apply sa buhay nyo, na hindi tayo mag-inom ng soft drinks na walang laman ang ating stomach, kag over, o 3 liter ang 1 day silang. At saka, tayo, may drink ng alcohol, o saka magkain ng mga matamis, no? Yan mag-create ng sakit sa atin, katulad ng diabetes, na ang ating mga gastos sobra sa ginloko sa atin. Ano yan? Padialysis ka, 40,000 ang gamot na bilhin mo para ilagay sa padialysis, no? Yan, 40, hindi ko alam kung 1 month lang na, pila ka months, no? Pero kung 1 year, 800,000 yan. Sige-sige na yan hanggang mawala ka sa earth. Ang delikado pa niyan ay hindi ka na gagaling, no? Kung hindi mo
Katulad na ng sasakyan, ang katawan natin ay kailangan i-repair, no? Ipa-general check-up o sa past na natin na message, no? Na kailangan i-repair ang lahat na may diferensya sa katawan. Pero huli ka na, hindi na maagapan ang diabetes mo. Kaya nagbalik ang ginawa mo pangloko sa kapwa-tao mo. Okay? Na gastos ka sa 40,000 sa gamot na ilagay sa dialysis, papunta ka na laman ko yan. Kaya ang aking husband, sa Saudi siya, may kung sa pagkain, may konsumo ka na drinks, no? Kung ano man yan, 50 o ano pa yan, ubusin mo dyan kay pagka next month, may ka naman, may ibigay naman sa'yo na mga soft drinks. Kaya sayang itapon mo lang. Kaya i-drink mo, hindi mo alam na nag-create sa'yo ng sakit. Na yan ay diabetes. Na dialysis, hindi ka na magtagal, no? Kung katulad ng batang na may dialysis na 10 years old, hindi na siya makaabot ng 20. No? Kaya hindi mo alam 10 years o ilang years ka lang dito sa earth. Kung may diabetes ka na, ginadialysis ka na. Kaya yan ang balik sa'yo ng pangloko mo sa kapwa-tao mo. Kung hindi man yan, may accident o kung may yan ang isa sa nagbiktima sa kaibigan ko. Na siya sa may accident, nga daw 8 stitches sa head niya ang yan ay balik pangloko sa iyo. No? Kung ang niloko mo ay ang kapwa-tao mo na sa iyo, nasabi mo, may lot kang ibabili pero ilaglay ka pala, hindi pala totoong may ka. Kay friend ka, hindi siya ng title o mga papeles, kaya akala niya totoo yan. Ipagapunta, may hindi na may bakante na luti, may nakatira na. Kung niloko mo ang kapwa-tao mo, yan nagbalik sa kanya, no? Nakasakit siya. Sa ngayon, na-dialysis siya. Iyan ang atin. Iyan ang song noon na kung anong inutang mo ay siyang kabayaran. Katotohanan yan. Kaya mula ngayon, hindi tayo mangloko sa kapwa-tao natin. Kaya hindi natin alam may nakatingin sa atin na bigay disiplina sa iyo. Na kung ano ang naramdaman mo sa pagnakaw ng tao sa pinaghirapan mo. Yan, maranasan mo yan. Yan ang atin antayan kung nakabiktima ka, no? Kaya ang mga taong magnakaw ng pinaghirapan ng kapwa-tao nila, na gusto nila sila ang ang image mo ng medyo hindi ka na malinis, no? Ang masama pa diyan, kayo kung mabatay ka na, katulad tayo na may ang atin buhay ay may tayo, may taning, no? Kung kailan tayo titira dito sa earth o kung ilang taon o no? Yan. Pagkamatay mo, lalabas na daw pelikula na ang lahat ng ginawa mo sa earth na kasamaan o kabutihan
ay lalabas sa mouth ng mga taong nakaalam sa iyo kung mabuti ka o masama. Kaya iyan ang ating pag-aralan. Huwag natin igawin sa kapwa-tao natin ang hindi natin gusto gawin sa atin, no? Katulad sa ngayon, parang may ang mga taong atin ng na gustong makatulong sa atin, hindi maganda ang ginawa, tayo ang apektuhan, no? Katulad na ngayon, may bagyo, may baha at may sunog, no? May fire, no? Kaya yan ang balik sa atin. Okay? Ang masabang ginawa ng mga tao sa kapwa-tao na hindi maganda, may balik. Kung anong inutang mo, siya din ang magbalik na mangyari sa buhay mo. Kaya mula ngayon, magbagong buhay na tayo. Ha? Ang mga hindi maganda, huwag tayong, kaya ang ating buhay ay may may destinasyon. Kung dito ka sa earth, o doon ka sa heaven o sa hell, kaya may chance pa tayo, no? Na magpabago sa ating buhay. No? Kaya kung dito tayo sa earth, nagagawa tayo ng masama, doong unang panahon, may electric chair na kung patayin mo ang kapwa-tao mo, mapatay ka sa electric chair. Sa ngayon, lifetime nga madyal ka. Parang ka na, inutil ka na dyan. Ano ang mata mo dyan sa jail? Mabuti kung ikaw ang leader, pero kung ikaw ang under, iyawan ka sa ng kapwa mo preso. Kaya yan ang hindi natin anuhin sa ating buhay. Tayong may chance pa sa pagbagong buhay. Kaya mga friend, mula ngayon, hindi na makialam sa buhay ng iba. Para ang respeto sa iyo ay hindi mawawala. Kaya kung hindi ka na making sino ka man, millionaire ka man o wala nang mag-best friend sa iyo. Sulo ka na lang at family mo na lang ang sa iyo, makakilala o sa iyo, kaya natakot ang mga taong ibiktima mo sa pagnakaw at pagloko na ang pinaghirapan ay ikaw ang kaya mga friend. Pero kung mabuti kang tao, no? Ang image mo pagkamatay mo, ang mga isabi sa iyo, napakaganda. Na nakatingin ka, kaluluwa ka, maligaya ka. Pero kung ang sabi, magnanakaw yan, mangluluko yan, swindler at estapador yan. Kaya, maligaya ka ba sa kabilang buhay na ganyan ang image mo dito? Sa ngayon, ang mga taong nagawa ng mga pagnakaw na dyan, iba na ang kanilang pagkatao, image nila, no? May nakapanood sa sa atin dito sa Philippines o sa ibang bansa, malaman ng kamalian na ginawa mo. Kaya huwag mong anuhin ang image mo. Money lang yan. Hindi mo yan madala sa kabilang buhay. Kung lupa na ang katawan mo, kung wala kang anak at dalawa lang kayo mag-asawa at wala na, apunta yan sa mga ibang tao na wala naghirap dyan. No? At saka kung hindi, i-donate, kunin yan ng gobyerno o kung i-donate sa mga taong nangailangan ng tulong. Ikaw, pinagdamot mo sa sarili mo ang pera mo.
itago mo na sa bangkay para mag-millionaire ka. Pero nagkamali ka na ang iba ang mag-ano dyan. Kaya noon, ang aking ano ya sa buhay na maparami ako ng mga lot, no? Pero advisean ako ng isang kaibigan ko, huwag kang magparami ng lot. Kaya hindi mahal ang land tax, hindi mo makaya. Kunin yan ng government. Ang bayad sa tax mo, anuhan kanila ng mura. Hindi ako nagparami, no? Kahit totoo yan. Mapunta yan sa gobyerno. No? Kung hindi mo kaya mabayad ng land tax, every year, dagdag ang land tax mo na hindi mo na kayang anuhin. Kunin, embarguin yan ng gobyerno. Wala ka nang mapala dyan, no? Hindi mo yan madala sa kabilang buhay. Kaya ang money hanggang dito lang na sa earth. Kaya yan ang atin isipin, huwag ipagdamot sa sarili o sa mga member of family. At saka, no? Nang hindi gagawa ng hindi maganda, magnakaw ka, mag-swindler ka o mag-estapador ka at ng pera sa kapwa-tao mo na ikaw ang mag-avail dyan. Kaya may balik yan. Yan ang sabi na kung mag-utang ka na taong hindi mo bayaran, ay balikan ka, patayin ka, o ipakulong ka. Yan ba gusto mo sa buhay mo? Kaya mga friend, hindi ang advice natin sa ngayon ay para sa mga taong hindi alam ang mangyari kung gagawa sila ng masama. At sa pagdating ng panahon, ay hero ka kung makagawa ka ng kabutihan sa kapwa-tao mo na wala ka sa earth. Ang aking example, ako hindi makugusto na mamatay agad, no? Kundi baka sila na nakatulong ka sa buhay nila, no? Hindi naman ako nagpahiro-hiro sa trabaho natin. Ito, kay trabaho lang ito ya. No? Hindi naman tayo, kung magawa tayo ng mabuti dito sa ating message, kailangan totoo. Kaya para maniwala ang tao. Yan kung kisaan ang sabi ng iba, ang sarili ko, nalaman na ng iba, kaya na-expose ko. Sino ba ang example ko? Ang ibang tao? Baka papatay ako kung marali sila. Kay kung ang pangalan ko damay ko ng nabigabaan ng image ko dahil sa ginawa mo akong example sa kasamaan. Yan ang ating huwag gamitin. Kaya yan ang sarili ko ang ginagawa ko na example. Hindi yan kay nagpahiro-hiro ko o ko na amon yung buhay ko, hindi. Yan ay example sa mga taong gusto natin maturuan kung paano magkapira para sa malinis na paraan. Kaya mga friend, gawin natin mula ngayon ang eksaktong patakaran sa buhay. Kaya ang mga taong baski sino ka pa, mataas pa ang posisyon mo sa dinatrabahoan mo. Kung ang katulad ngayon na nag-expose na ang hindi maganda sa mga tao, basin hindi ka nakakaw dyan, hindi ka nakaano, kay ang pangalan mo ay nakalinya dyan. Ano ang tingin ng tao sa iyo? Magnanakaw ka?
Na ang money mo na napakarami, pinagnakawan mo pala, niloko mo pala sa kapwa-tao mo, kung sa tinatabahuan mo. Kaya, wala ngayon, wag, kaya mapahiya ka. Alam nyo naman, marami na sa ngayon ang napahiya. Dahil sa na yan, hindi ako magsabi ng kung ano, kay baka, narali na nga na, baka ako ang ralihan dito, naalis ka dyan. Kaya ang message mo ay hindi nakatulong sa amin. Kaya mga friends, mahal ko kayong lahat. Hindi ko gusto na ang nangyari sa mga tao nang hindi wasto ang takbo ng buhay ay hindi ko gusto na anuhan nyo. Kaya yan ang advice ko sa inyo, ang mga may chance pa tayo magbagong buhay. Huwag pakialaman ang mga kapwa-tao nyo. Kung hindi sila hihingi ng tulong, katulad ngayon na kailangan tayong mag-message, huwag mong ang sarili mo. Antayin mo na maghingi sila ng tulong sa iyo. Kaya huwag ipagdamot. Kaya katulad ng isang member of family na hindi niya ipinagdamot ang eksperyensya. Noon siya lang at ilang lang mga kasama niya na marunong ng paggamot sa sakit na na-assign sa kanila. Pero sa ngayon, kahit hindi niya pinagdamot, ni-share niya, tinuruan niya ang lahat na naka-assign sa ospital nila. Ngayon, marami na sila. Marami na silang mga blind ang napakita na, tinulungan nila na kay government sila hindi nagpabayad, at may salary sila sa government. Kaya yan, imbes na siya lang, kay ang experience siya, operating room, seriya sa mga kapwa yada naka-assign, mga nurse, mga doktor, marunong na yan, At kung may problema, may papilis, siya ang nag-follow up, siya ang ang sabi ng mga kasama niya sa trabaho, ng superintendent sa amin sa ospital, si Diana Dason, nang mahal namin siya, nang may malaking utang na loob namin sa kanya, Kaysa ngayon, lahat ng mga nurses na na-assign sa operating room, marunong nang sa trabaho. Kaya maraming ilang operating room dyan, ilang tao ang maoperahan sa mata. Kaya marami silang natulungan na makakita, May chance. Kung pabayaan mo yan hanggang kailan hindi ka na, mag-inutil ka na, hindi ka na makakita. Kaya yan, kailangan i-share natin ang ating ng mga experience, Katulad nakin, sana kuno isa dalili ko lang. Ano ba ang mapuntahan? Ako lang ang nag-millionaire. Ang ibang mga katulad natin, ganyan lang sila, Kung may flood, may namatay na pila, At may sulog, may sa India, 20 o pila to ang namatay. Maganda, maligaya ka ba? Kung hindi mo pinagdamot ang experience mo, nakaahon sila sa kahirapan. Kaya hindi natin ito madala kung mawala tayo sa earth. Sayang lang, ang utak mo at lahat parte, magay nga lupa na sila. Kung na-share mo na hantis kang mawala sa earth, marami na sila ang makapatuloy ng pinagbigay kaalaman mo sa kanila. Kaya yan, huwag pag-abot ang
ang nalalaman mo, hindi, kung ang pera kung emergency sila at kailangan, tulungan. Hindi maging madamot, no? At kung may nakita ka dyan na hindi maganda, na kailangan na siya i-upload sa malinis na huwag mong ituloy yan. Ha? Kaya ikaw ang mag-suffer dyan. Ha? Sa magalit sa sa hindi. Katulad nitong nagbigay sakit sa atin na mag-ikli ng buhay ta sa earth. Kailangan mapalaman nila kung ano. No? Kaya yan. Huwag gawin na ng vitamins ang soft drinks. Kaya masama yan. Makadamit sa atin kidney, no? Ang kidney kung may damage sa yan, sige na lang sa dagdag. Kung hindi ma-dialysis, dagdag siya na pag-end ng maganda, ng walang damage na mo na kidney. Isang na lang, ay ganito na ng kahaba. Pagdating ng time, sa gusto mo pa at sa hindi, mamamatay ka na. Kaya yan ang ating gawin. Huwag abusuhin ang katawan natin. Huwag abusuhin ang pera natin. Huwag abusuhin ang ating kaalaman. No? Kaya hindi masama kung magturo ka sa kapwa-tao mo. Mag-share ka ng nangyari sa buhay mo na maganda para marami kayo. No? Katulad ng isang si Diana, share niya sa mga kapwa, mga kasama, mahal siya ng kasama niya, superstar, at maraming nagutang na loob sa kanya. Mahal siya mula sa janitor papunta sa pinaka-highest na posisyon ng hospital, no? Na department head, no? Kaya yan ang gawin natin. Kung tayo lang ang kalaman ito, dito lang gid sa utak natin, wala tayong nagawang mabuti dito sa earth. Kaya kayo na ang mag-analyze kung masama ang mabuti ang ginawa na mag-share ka ng kaalaman sa kapwa-tao mo o ano ang bagay na itulong mo. Kaya mga friends, mula ngayon, hindi natin ang image natin. Kaya kung masama ang umpisa natin, katulad yan ng pelikula. Na umpisa pa lang si Max Alvarado. Hindi siya masamang tao sa totoong buhay. Pero sa pelikula, traidor siya, no? Ng kontrabida siya. Pagka matay niya, traidor na sa pelikula, pero hindi nila alam, mabuting tao ka. No? Katulad ni Fernando Po, na ngayon hanggang ngayon, ay may pelikula pa na ang ginawa niyang kabutihan, nagturo siya sa mga tao sa pelikula na ito ang gawin para makatulong ka sa kapwa-tao mo. Sa ngayon, may pelikula, may mapaano sa buhay niya. Pero si Max Alvarado, kung sino pa ang traitor, wala na. Close ka na. Kaya ang image mo ay mamatay tao ka at nag-create ka ng kasamaan sa kapwa-tao mo. Iyan ang ating buhay kung mawala tayo dito sa earth. Kaya mula ngayon, huwag natin anuhin ang image natin dahil lang sa pera. No? Kaya hindi lang tayo ang maapektuhan dyan ang mga taong mabiktima mo. No? At saka, hindi lang tayo dito sa earth titira. Katulad ng ibang bansa,
ay mapunta din tayo sa ibang bansa na dasain sa atin. Kaya kung gusto nyo ang mabuting kalagayan na hindi na kayo nahirapan, gawin na dito sa earth ngayon pa lang. No? Ang mga hindi maganda na mga image natin, i-repair natin yan, na katulad ng sasakyan. Na makakita ang mga tao ng mabuti mong ginawa, mawala ka sa earth, mabuting tao yan, na marunong magtulang ng kapwa, hindi nagnakaw, hindi nag-lie, hindi nagkwan, hindi na siya swindler at isapador. Yan ang ating buhay ay may pelikula, no? Katulad ng sa mga sine, no? Na hero ang may mga pelikulang hero sila, no? At may pelikula sila ang nagpapatay sa mga taong na kasama sa pelikula. Yan ang mangyari sa atin pag mawala tayo sa earth. Ang ating ginawa ay mag-gumasip yan, mag-abalabas yan, na yan, masamang tao yan. Ito, marami ang mga ginawa ya ganito. Ganyan ba ang gusto mo? Na wala ka na dito sa earth, na ang katawan mo naging lupa na, pero ang image mo pinag-usapan pag ano pa lang ng pangalan mo, lalabas na ang ginawa mong kasamaan mula umpisa pa sa pagkamatay mo. Noon, may kasama ko sa trabaho. Naakala siya lang ang very bright. At saka, siya ang daw medyo kwan ba lang siya ng ordinaryo malang na division chief. Ang mga tao, hasta sa mga na trabahoan niya, ay mga pinagalitan niya always, no? Sa maliit na bagay na ma-advisean mo, ito ang gawin mo, ha? Huwag kung may sakit ka, huwag kang magtrabaho. Kung may flu ka o may TB ka, sa mga taong pinagserbisyuhan mo, no? Galitan niya, anuhan niya muna. Ngayon, pagkamataya, nadapa siya kay matanda, retire na. Tulungan siya, galitan niya pa. Pagkadapa niya uli, wala nang tumulong. Kay suplado siya. Daw ang isip niya, siya lang ang very bright at siya lang ang maraming pera. Ngayon, sa nangyari, pagkamataya, walang may nagpunta, may isa. Katrabaho ya, ka-departamento ya, kami visit health. Sa ang iba, treasurer's office o mga iba pang may isa. Walang magpunta sa bahay niya para makiramay. Kaya masama siya. Masama ang mga ginawa niya. Galitan lang ang tao sa maliit na bagay. Hindi gina-advisean. Pinagdamot ang nalalaman niya sa mga kasama niya sa trabaho. Sino ang may love sa kanya? Sino ang magmahal sa kanya? Sino ang maging kaibigan niya? Sino ang maging kaawaya? Lahat kaawaya ang mga tao sa aming lugar, no? Kaya pagkamatay, nalalaman lahat ng kasuplado at ginawa niyang hindi maganda sa mga tao na galabasan. Lahat ng mga taong
pinagalitan niya always ay naging ng ibig sabihin pelikula siya. Mula sa umpisa pagtrabaho diyan na naging istrikto siya at suplado. At hasta pagkamatay ang kasabaan niya ang gintapik sa amin lugar. Kaya yan, example di siya na hanggang sa ngayon, pagsabi mo lang sa pangalan niya ang kasamaan na maumpisa sa usapan hasta sa lahat niya ng ginawa na masama. Kaya kung mabuti ka, ang mga tao ay pupunta sa bahay mo, makiramay sa pagkamatay mo. Pag sa cemetery, pamilya lang, walang may isa. Diyan mo malalaman kung masama o mabuti ang tao. Kung madamage mo na ang image mo, maski ano pang kabutihan ang gawin mo, sayang lang yan. Hindi na yan makita. Ang kasamaan mo na una mo nang ginawa ay makita ng tao. Ang tao hindi bulag, hindi makarinig, makakita sa ginagawa mong pagmaltrato at sa kanila, pagloko sa kanila para lang sa kasiyahan mo. Kaya mga friend, yan lang ang ating message sa ngayon, ha? Huwag ng kasamaan sa kapwa-tao. Sa mula ngayon, may chance ba tayo magbagong buhay, no? Kaya kung ba ng image mo, hindi na yan pakinabangan. Hindi na yan nagagawa ako ng mabuti ito. Pero wala na yan kabuluhan. Na yan ang ginawa mong masama sa kapwa-tao mo. Kaya yan, respetuhin mo mula sa poor papa, hindi kikilalanin mo lang ang may pera lang. Katulad mo rin sila, may damdamin masaktan. Kaya, gawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin tao. Kung di ka tutulong, pabayaan mo sila kaya sila na iyang bala sa sarili nila. No? Pero huwag mo silang maltratuhin. Bilang respetuhin mo sila na maging sino ka man. Iyan ang gusto ko. Yan ang mahalin mo ang kapwa-tao mo. Huwag magawa ng masama. Huwag abusuhin ang image. Kaya pag ang image mo, kontrabida ka sa trabaho mo. Kaya hindi mo alam, apektado ka dyan. Ang taong trabaho mo, mabuting tao ka. Pero sa mo, kontrabida ka. No? Katulad ng isa kaabing secret agent yan. No? Ikaw ang magpakorek sa mga ginawa na hindi maganda. Kuwan mo na sila, kaaway mo na sila. No? Kaya yan ang ating gawin mula ngayon. Ang image natin, wag gibain. Kayo ng mga tao sa ngayon na ginaralihan. Hindi ko makialam sa kwan, baka irali man ako, no? Napiktuhan, na nagamit ang pangalan. Ang tingin magnanakaw na. Ano pa ang mo dyan, kundi nagrami ang pera mo sa pinagnakawan mo. Yun swindler mo, istapa mo, ang pinaghirapan ng mga tao, ikaw ang pa-abroad ka, mga dyan, no? Kaya, yan ang baguhin natin. Mula ngayon, no? Baguhin natin yan ang ating, hindi lang ang ating katawan,
O hindi lang ang pagmamahal ng ating Panginoon, no? Na Lord Jesus, God the Father, Lord Jesus, diba? O ano dyan? Hindi lang yan, kundi ang mga taong mga hindi mo kilala. Dito, akala nyo, dito sa, ngayon sa aking nagbakasyon ako sa anak ko, napakaganda ng behavior ng mga tao dito. Maski hindi mo sila kilala nga nakangiti, at hello, morning, balik good morning at pagmamahal ka. Namangha ko diyan sa Philippines. Parang hindi mo sila kilala, no? Kung hindi ka nagawa ng mabuti sa kanila, hindi kanila kilala. Kaya, iba ang behavior dito sa Ireland. Totoo. Mga tao silang marespeto, maging sino ka man. Dito ako naka-experience ng mga behavior ng nakatira dito. No? Maski sa mga department store o sa mga hospital o sa mga daan, iyan ang sa iyo ng mga tao na hindi mo kilala. Ginaano ako ng anak ko, isagad ka entertain sa kanila, ikaya-iya man. Hindi ako ganyan. Nasanay na ako sa mga tao dito sa lugar namin, sa Philippines, na kung mag-good morning sa akin at mag-hello sa akin, balikan ko. Kaya parang hindi mo sila nirespeto, hindi yan ang ginawa ko. Bahala na magalit ang anak ko at mag-ano saya, basta nagbalik ako sa pag-hello at pag-good morning ng taong hindi ko kilala. Kaya iyan ang behavior na bagay mo sa kapwa-tao mo. Kaya kung marunong ka magmahal, magrespeto sa kapwa-tao, mahalin ka rin nila. Yan, no? Maski ako, saan ako magpunta, magkaway sa akin, mag-good morning. Sabi ng anak ko, madali ka mabiktima ng budol-budol gang at mga magnanakaw. Kaya ka sa mga taong hindi mo kilala. Yung nagkamali kayo. Kilala ko yan. Sa Silay City yan. Kaya ang address ko, no? Silay City ng Negros, Silay City, Negros Occidental, no? Diyan ako nakatira sa Infront o Gaisano Department Store. Kaya, kayo mga friend ko na sila. Bakit ako biktimahin na ibudol-budol nila ako? Nakawa nila ako. Yan, sa ngayon, ang pagnanakaw, wala ng sabi na kung sino ka. Kay kapatid, isa tayong isang actress tayo dito na idolo ko noon. Partner siya sa kapatid niya sa pagnegosyo. Kaya para kung hindi na siya, ang time na hindi siya gusto na ng mga tao, na hindi na mag-click pelikula niya, may negosyo siya, pero ang kapatid niya, niloko pa siya, no? Kininakaw lahat ang money niya. Wala na siyang money sa bank nila wala na siya sa negosyo. Nagsampa siya ng kaso, kapatid niya ang nagnakaw. Ikaw pa kaya kung ang ating turo sa inyo na magnegosyo kayo, huwag na magpartner. Kaya ang partner, hindi mo siguro kung hindi ka pagnakawan. Kay kapatid na kapatid, nakawan, no? Niloko, swindler, istapa. Kaya, mula ngayon, ang mga behavior na yan,
ay eliminate natin. Kaya ang image natin ay hindi na maging malinis pa. Manggawin na ang tingin sa atin ng mga tao, basura sa daan, hindi pansinin. Walisin at sila. At invisible tayo. Kaya matakot ang tao na nakawan mo o maswender mo o maistapa mo. Kaya ang mga kasamaan natin, wag ituloy. Stop. Para pagpakamatay natin, ang magandang image ang kwento na mula pag-umpisa sa buhay mo sa katapusan na nawala ka na, marami ang nagmahal. Makita yan sa kung namatay na ang tao ang panebre Diana ang taong namatay na mabuti na marami walang katapusan ang sa kanya, nagdala sa kanya sa mga sementeryo. Kaya yan ang image natin, gawin natin yan para nakita natin sa ating kaluluwa na marami ang nagmahal at nagkaibigan tayo. Kaya mga friend, sa ngayon, may chance pa tayo magbagong buhay. Huwag natin sayangin ang ating buhay na mapunta tayo sa jail, mapunta tayo sa cemetery, at mapunta tayo sa hell. Kaya, mga friend, dito lang ang ating message sa ngayon. Kaya ang mga taong mabuti, huwag na tayong koreksyonan dyan. Kaya nagbagong buhay na sila. Kaya, my friend, dito lang muna ating message, ha? Next time na lang, kaya umpisa lang ito, medyo nabaguhan ako sa pag-message, no? Kaya matagal tayong nawala, no? Kaya ang akala ko, hindi na ako welcome dyan, kaya nag-start na lang, no? Kaya mula ngayon, umpisa lang ito, sige-sige na tayo. May pag-usapan pa tayo bukas, ha? Yan ay ang partnership, kung ano ang ibig sabihin dyan, at anong mabuti dyan. Kaya sa ngayon, thank you sa pagkikinig nyo. Kag sayo na, kung i-apply nyo sa buhay nyo at ang advice natin na ang ating image ay hindi madamage, na hanggang mamatay tayo, ang tingin ng tao ay mabuting tao ka, kay marunong kang magmahal ng kapwa-tao. Kaya mga friend, thank you very much. Love you. Dahil palog. Sit lang. Tama.